Ate, first of all, for interview purposes, your name, tapos ano ka sa Miss Universe Philippines? Okay, go. Hi, I'm Patty Yap. I'm the stylist of Atisa Manalo. Okay, first of all, ano yung contribution mo sa journey ni Alisa? For Atisa, simula bago siya mag-Miss Cosmo, doon ako pumasok sa life niya. Parang Albert Corniawan message me na kailangan nila ng stylist. Then, yun nga, in-accept ko kasi si Ali, si Hailey Ali, is super favorite niya si Atisa. So sabi ko, kasi I'm a celebrity stylist, hindi talaga ako pageant fan. So parang ako no, medyo na-shock ako kasi ibang-iba yung styling at iba rin yung mundo ng pageantry compared sa celebrity styling. Ibang-iba. And iba rin yung fans ng pageant fans. Mas wild sila. So parang minsan, hindi nila naiintindihan. Siyempre ako, lagi kong minimix yung kung ano yung natutunan ko or experience ko sa celebrity na styling, minimix ko siya sa pageantry. Kasi ayoko nung normal na pageant gown. Medyo anti-pageant pa ako noon eh. Yung parang gusto ko baguhin na ayoko nung masyadong kinang-kinang, ganyan. So, nung mga Miss Cosmo, inano namin yan, binali namin. Pero syempre, for me kasi, ang fashion and style is very subjective yan. Yung maganda sa akin, hindi maganda sa inyo. Yung maganda sa inyo, hindi maganda sa akin. So kahit marami ako nababasa ang comments, mahilig kasi ako magbasa ng comments kasi for me, it's ano yan eh, para nako-correct mo yung tama, mahilig ako sa ganyan, hindi ako na-offend, parang mas gusto ko siyang kino-correct siya. So, all throughout na kasama mo na si Atisa, ikaw rin natuto? Po? Natuto ka rin? Yes, natuto din ako. And syempre kami ni Atisa, lagi kaming collaboration. Hands-on din siya sa mga pinapadamit ko sa kanya. So, yun, okay naman ako. Then ngayon, itong preparation namin, this Miss Universe, tatlo kaming stylist dyan. Si AJ and si Ryuji, pero ako yung head. So, ang preparation namin kasi gusto namin i-level up yung styling ni Atisa, yung hindi pa nakikita ng mga tao. So, abangan nyo. More on, syempre, may mga cutouts kami dyan na magugulat kayo na very modern, very innovative. Syempre, nandun pa rin yung anti-pageant ko. Lumalabas pa rin talaga yun na parang medyo very pageant queen yan. So, binabali namin lagi. So, abangan nyo kasi maraming, iniba rin namin yung colors. Medyo yung lagi niyang sinusuot, ina-avoidan na rin namin para at least may bagong makita and fresh na look kay Atisa. Yung mga creation. Wait lang, picture muna So, kaya. lahat ng mga susot ni Atisa this year, more on Filipino creation. Yes, yun talagang sinabi sa akin ni Atisa. Gusto niya Filipino designers kasi before nagmi-mix ako eh. Like nung Miss Cosmo, meron kaming Vietnamese designers. Pero ngayon, sinabi niya sa akin, gusto ko Filipino designers tayo lahat. So, yung mga designers na hindi namin nagamit before, ginamit na namin ngayon. So, like sila Mark Bumgarner, Anthony Ramirez. So, marami kayong makikitang bago sa kanya. And syempre, di ba yung mga tao lagi na sinasabi na wala nang know how to pick. So abangan nyo, paglipad niya, wala nang ganon. Lahat pick ng pick. Charot! Sa status ni Atisa, mahirap pa siyang paangatin sa ibang candidate. Kasi syempre marami rin magaganda eh. Ako, for me, iba kasi yung dating, yung presence ni Atisa eh. Pag inano mo siya sa crowd, hinalo mo siya, napapansin siya. So for me, like sa styling namin, like ko sinasabi sa kanya na make it simple para hindi ma-overshadow yung face mo. Kasi kahit ano suot din ni Atisa, pag dumating siya sa group of people, nagsha-shine siya, iba kasi yung glow niya. So yun, yung sabi ko lang sa kanya na sis, kahit kanino ka pa ihalo, pag dumadating ka, may stage presence ka. So, huwag ka mag-alala. Maganda-gandahan lang tayo siya. Para sa mga gusto curious lang sila malaman, ilan yung set of damit ni Atisa na pinadala niyo? Kasi Sobrang dami. Actually, ang ginawa namin, tatlo kaming stylist, tig 30 sets kami. Then lahat yon pinicturean namin, parang may mood board kami. Then yung events, yung activities, doon namin pinag-iisipan kung santo, ganyan. So may mga photos lahat si Atisa.
Tapos, doon na kami namimili. Like for example, sashing ceremony, o ito yan, gano'n. So medyo matrabaho, madugo, pero syempre, like ko naman sinasabi na last journey na to ni Atisa. And alam mo yun, bawat minuto kailangan na natin itong namnamin. And sabi ko sa kanya, huwag kang ma-pressure. Isipin mo na, debut mo lang to, na this is your last journey, diba? Na-enjoy mo lang. Huwag kang magbasa, huwag kang makinig sa mga dunong-dunungan ng mga tao. Kasi, di ba, marami naman talaga nagdudunong, pero pag nanalo, diba? Alam niyo na, yun lang. Pero how about din naman sa syempre yung mga major like national costume? Ay, walang problema dyan. Ano yun, Kasi voting ba kayo? Paano ang ginawa niyo para mapili niyo? Ano ba si national costume in-announce ka? si Atisa ang naging hands-on dyan, which is na proud ako sa kanya. Kasi sabi, parang sinabihan na lang niya ako na, sis, ang gusto ko sa NATCO, si Mac Tumang, then si Tito Val sa evening gown. Sabi ko, sige go, so anong gusto mo? Anong peg natin? So siya nagsabi, meron na akong peg, may mood, gumawa na siya ng mood board, ito yung sa NATCOS, ganyan. Yes, hands-on siya dyan sa tatlong yan, yung NATCOS, prelims, and evening. Super hands-on si Atisa dyan, may mood board siya. So ako, kami nila AJ, guide na lang kami. Kami na rin nagsasabi na parang, oh medyo ano yan, medyo off yan, ganyan na lang. Pero siya lahat yon, walang problema dyan kasi yun naman sinabi ko sa kanya na at least ano yan, personalize. Ikaw yung nag-isip, hindi kami. Kasi at the end of the day, ikaw yung lalaban, hindi naman kami. Diba? Yun naman lagi ko sinasabi sa kanya na dapat bawat outfit mo may touch ka kasi ikaw ang magke-carry niyan. Hindi naman ako. Hindi naman si Mama J. At the end of the day, laban mo yan. So dapat may say ka sa lahat. For the record, kasi marami ngayon yung mga ating fans na curious sila na ito daw ay ipinasuot ni ganito kay ganitong candidate. Totoo ba yun? Custom made kami lagi. Kasi sa sukat ni Atisa, hindi siya pwede sa mga pull-out existing, hindi pwede. Kasi yung butt ni Atisa is medyo, ano mo yun, biggie eh. So lahat custom made. Never kami nagpasuot ng ano dyan, ng existing or pull-out. Ano yan, custom made. So lahat custom made. Effort yan. So huwag kayong mag-alala. Okay, maraming salamat. Thank you so much.